Ang dapat talagang tanungin ni Atty. Harry Roque kung bakit nasadlak siya sa ganyang problema, yung sarili niya. Bakit ba siya iniimbestiga ngayon? Kasi nasangkot siya sa Pogo. That simple po, illegal Pogo operations. Kung hindi man siya nasangkot dito sa Pogo, edi wala sana siyang problema. At isa pa, na trigger ng kakadaldal niya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagkalat na rin mga kababayan yung posters ni Atty. Harry Roque. Sumabay na po doon sa mga kakandidato sa midterm elections. Bagay na niya Mr. Maravillas, kakandidato din si Atty. Harry Roque. Ewan ko po kung ano yung plano niya, kung tatakbo din mga kababayan sa pagkasenador o tatakbo palabas ng bansa tulad ni Alice Goo. Kasi hindi na siya pwedeng magtago pa sa Davao kasi ang dami nang nahuli sa Davao. Di ba? Nakabantay na rin sa kanya, mga kababayan, yung immigration yata, na-advise na. Kung tatakbo siya, mga kababayan ngayon, gagamitin niya dagat. Hindi man siya makatakbo sa dagat kasi walang lupa. Gagamit siya ng barko. Tulad ni Alice Goo, nauri pa rin. Di ba? Yan o, niya Mr. Maravillas, yung nagkalat na poster. Yan o. Talagang patuloy siyang tatakbo nito. Wanted na siya. Wanted, Harry Roque, Pogo lawyer. Yan o. Pinakalat po ng akbayan. Ayan po, nagpakadikit na sa poste ng Meralco. Malabanan, sip-sip, Poso Negro. Sa katabi pa ng poster ng Malabanan, sip-sip, Poso Negro, si Harry Roque. Wanted, Harry Roque, Pogo lawyer, Akbayan Party, Akbayan spreads wanted posters of Harry Roque in Quezon City. Talagang tama yung ating mga sinabi na matutulad po kay Pacquiao si Harry Roque. At lahat na silang magbabarkada, mga kababayan, pari-parihas yung kanilang sasapitin na kapalaran. Ayan po. Nagkalat na po yung kanyang posters. Ngayon, biglang labas uli, mga kababayan, si Harry Roque sa kanyang vlogging. Pero ingat na ingat siya kasi minomonitor yung kanyang digital footprints ng ating mga kapulisan. Pero wala pa rin tigil po siya sa kakadaldal. Tingnan ninyo, grabe yung pagbagsak ng kanyang itsura po. Yan o, Spokes Hour Episode 318 September 21. Kahapon lang, si Barbers at si BP at ang Maisog Rally nangayayat na po. Parang hindi na po naliligo si Harry Roque. Walang mag-aasikaso sa kanya. Kasi mahirap na magsama sila ni ER. Lalo na magdududa. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan, winasak na daw yung kanyang pamilya ng Kangaroo Court. Yung Quadco. Ito yung payag, mga kababayan, ni Harry Roque ukol sa wanted Harry Roque posters. Yan po. Pahayag ni Atty. Harry Roque ukol sa wanted Harry Roque posters. Isang cheap political stunt ang ginawang pagpapaskil ng wanted Harry Roque posters ng Akbayan Party. Trabaho ng Akbayan bilang progresibong grupo
na ipaglaban ang pangkaraniwang Pilipino. Ngunit nakakalungkot na bulag, pipi at bingi sila ngayon sa mga isyong nakakaapekto sa mas maraming Pilipino tulad ng pagkamkam ng pondo ng PhilHealth. Mas binigyan pansin pa nila ako na isang pribadong mamamayan. Malinaw na nagsanib kulay na ang grupong Marcos at dating progresibong grupo tulad ng Akbayan. Akbayad na sila. Yung Akbayan, ginawang Akbayan. Ibig sabihin, binayaran ng Marcos administration yung Akbayan, naging Akbayan. Malabo, Attorney Harry Roque, kaya ka nasasangkot sa ganyang problema. Kasi walang preno yung inyong mga pagsasalita, pananalita po. Yung bibig mo di naman lang, yung bibig mo man lang, yan ang tamang statement. Ang nagpapahamak po sa inyo ng mga taga-Nausog, lahat kayo na nasa kampo ni Digong, ang problema ninyong kinakaharap ay sabi nga natin, lahat ninyong kagagawan man lang. Yan tuloy, patog na problema ang inyong sinapit. Na yung problema, kayo yung may gawa, it is your own creation. Ayan tuloy, yung itsura ninyo, malayong-malayo na sa dati. Ito yung bastante pa yung operasyon ng Pugo. Yung buwelo pa, mga kababayan, yung operasyon ng Pugo. Ito yung itsura ni Atty. Harry Roque. Nang ipasara yung Pogo, ito na siya ngayon. Parang hindi na po naliligo. At pinagaanap mga kababayan ngayon ng mga polis kasi wanted ng Kongreso. Stress na po si Harry Roque dahil sa kanyang matalas na bibig. Ang susunod na magiging wanted yung kanyang asawa. Kasi ganun din mga kababayan ang ginagawa. Tinawag po si Congressman Ace Barbers na abusado. Ito po, statement of Mrs. Myla Roque on claims of Ace Barbers. Pinos po ni Atty. Harry Roque, sabi sa kanyang post kahapon, Ace Barbers is an abusive individual. He abuses his immunity from libel with a claim that I am an incorporator of Lucky South, even when there is no single document linking me to it. I flew to Singapore for treatment, but his malicious interpretation proves why his panel never accepted any of my medical certificates, not just from my long-time doctor, but even hospital records. And I traveled because I have a right to travel as guaranteed by the Constitution. Kong Barbers, you are not somebody who can declare my family wasak. Check your mirror. Parehas po ang bibig mga kababayan. Myla Roque. Parehas ng kanyang asawa. Kaanghang ang mga nilalabas ng kanyang bibig. Malamang ganun din po ang abutin. Tulad ng kanyang asawa. Ngayon, sumagot na rin po si Congressman Ace Barbers. Sabi po ni sa report ng GMA News Online, sabi ni Congressman Ace Barber, ako pa nga niya yung nagtitimon sa hearing ng Kongreso. Yan po, Harry Roque's wife calls Barbers abusive individual. Lawmaker says he is a rather. Ako anya yung nagtitimon I would like to vehemently deny Mrs. Myla Roque's claim that I am an abusive individual who abuses my immunity from libel during the Quadcom hearings, sabi po ni Congressman Barbers. Barbers made a statement after Mrs. Roque claimed that he abuses his immunity from libel with a claim that I am an incorporator of Lucky South even when there is no single document niya na naglilink sa akin doon. Buwelta po ni Barbers, yung pangalan niya lumitaw in the hearings because she was the one who signed the lease agreement
to a wanted Chinese IT expert who is in hiding after a raid in a Pogo Hub in Pampanga. Ayun, biglang lumitaw pala mga kababayan. Parang yung kaso din po ni Attorney Harry Roque, may nakuwang document po na may pirma niya. Di ba? Ganon din ngayon. Ganon din yung nangyari dito sa kanyang asawa. Kaya sabi po ni Congressman Barbers, ito anyang company, Biancham Holdings at and Trading Incorporated, na pag-ari by the Roque family, had leased their property sa isang pugante, isang Cambodian na si Sun Liming, and his Chinese partner na si Wang Kiping, na parehong allegedly engaged in financial scams, victimizing investors in China. Yon ang kwento, mga kababayan, kaya pinapatawag ng Quadcom itong si Myla Roque. Roque's wife has been issued a show cause order for failing to show up in the inquiry. Sa kanyang Facebook post, she maintained that the Quadcom refused to accept her medical certificates. Sabi ni Mrs. Roque, lumipad niya ako kasi pa Singapore for treatment, but his malicious interpretations proves why his panel never accepted any of my medical certificates, not just from my long-time doctor, but even hospital records. However, Barber said that what she submitted niya were mere results from a certain diagnostic laboratory and did not clearly indicate details on the health issues she is facing. He also denied seeking the medical records. Sabi po ni Barbers, ang humingian niya ay Public Order in Safety Chair, Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano at saka si Antipolo City Representative Romeo Acop. Roque's wife also maintained her right to travel, and I traveled niya because I have a right to travel as guaranteed by the Constitution. And Congressman Barbers, you are not somebody who can declare my family wasak. Check your mirror. Dagdag pa niya, mga kababayan. Buwelta naman po ng congressman, hindi man niya ako nagsabi na wasak na yung kanyang pamilya. I think I would be the last person to say that. Mr. Roque's close executive assistant, A.R. de la Serna's disclosure and admission during the hearings that they are maintaining a joint bank account worth 3 million could have adversely affected or damaged his reputation, sabi po niya. Ngayon, sabi ni Congressman Barbers tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ni Harry Roque, sabi ni Congressman, bakit hindi niya tanungin yung kanyang sarili? Yan mo sabi ni Barbers. Tanungin niya sarili niya. Congressman Barbers has debunked the notion that the House Quad Committee should be blamed for the current sufferings of Attorney Harry Roque at saka sa kanyang pamilya. Sa kanyang statement kahapon, Barbers reminded the public of Roque's omissions in relation to the Quadcom, which led to the current situation. When I was asked for comment by the media covering the Quadcom hearing on Mr. Roque's claim that Quadcom is destroying his family, my answer was, wag kami ang sisihin niya. Tanungin niya ang sarili niya, sabi ni Barbers. Tama po. Ang dapat talagang tanungin ni Atty. Harry Roque kung bakit nasadlak siya sa ganyang problema, yung sarili niya. Bakit ba siya iniimbestiga ngayon? Kasi nasangkot siya sa Pogo. That simple po. Illegal Pogo operations. Kung hindi man siya nasangkot dito sa Pogo, edi wala sana siyang problema. At isa pa, na trigger ng kakadaldal niya. Umatake siya ng umatake
Ayan tuloy, kinalkal ng Congress. Yung mga kinasangkutan niyang problema. Unang nakakalkal, mga kababayan, yung PAOK. So, siyempre, nadiskubre na may mga high-ranking officials ng previous administration yung sangkot, talagang ipapatawag kung sino mga pangalan ang lumitaw. So, that is normal. That's, walang politika po rito. Nagkataon lang na sila, mga kababayan, ang sangkot the previous administration. Anong magagawa ng Kongreso? Mandato nila. Pag hindi nila ito ginawa, this is a great disservice to the Filipino people. Imagine, yung Pogo, mga kababayan, kaya nga create yung Quadcom, konektado sa drug, smuggling, sa mga scams, sa mga heinous crimes, kidnapping, killing, pati po mga kababayan sa human trafficking at pamamakyaw ng mga properties po na ang may-ari mga peking Filipino, kasi ang daming mga Chinese na pumasok, piniki yung kanilang mga birth certificates na discovery po sa Davao ng National Bureau of Investigation. So this is not political persecution. Kaya lang siyempre, mga kababayan, kung hindi siguro sila dumaldal ng dumaldal, nanira ng nanira, hindi maiisip ng Congress ito. Kuwan ko man lang po yun. Opinion ko. Kasi may kasabihan po tayo, no talk, no mistake. More talk, more mistakes. Kaya abang sige daldal ni Atty. Harry Roque, at saka ngayon, sumama na din sa nagdadadaldal, yung kanyang asawa, ayan tuloy, lalo silang nahuhulog sa kumunoy. Di ba? Yan po sabi sa Proverbs 18:21. Sabi ni King Solomon, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Words kill, words give life. They are either poison or fruit, you choose. Hindi kasi nagbabasa ng Bible itong si Atty. Harry Roque. Ang binabasa niya, yung mga kasinungalingan ng kanyang mga kasama. Propaganda para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang asawa, si Myla, nagtatrabaho sana, Pagcor yata to, Board of Director yata to sa Pagcor. Dumaldal si Atty. Harry Roque. Umatake ng umatake sa ating Pangulong Bongbong. Natanggal. Di ba? At hindi lang natanggal. Ngayon, ito na yung kinasadlakan nila. At si Atty. Harry Roque, wanted na. Yan kasi, at saka pa, ito yung tinatawag natin na sobra kasing pagmamahal sa kwarta. The love of money, napakalinaw po na the love of money is the root of all evils. Tingnan ninyo si Inday, dahil sa sobrang pagmamahal sa confidential funds. Nagkagulo-gulo ang kanyang buhay, mga kababayan. At ngayon, pumunta kay Leni Robredo. Ngayon, tama yung nabasa ko sa comment ni Benji Contreras. May post ngayon na bago si Benji Contreras, isang Marcos loyalist. Bakit niya si BP Inday, walang picture nila ni Leni Robredo. Nang pumunta, walang video, walang picture. Nang pumunta doon sa bahay. Pero si Senator Bong Revilla, saka si DILG Secretary Benhur Abalos, may picture sila. O nga, no? Talagang tinatago siguro. May nakasili po, may nakaamoy. O, di ba? Sumingaw agad-agad, mga kababayan. Nagkalat agad sa social media. Ito yung latest video ni Atty. Harry Roque.
Pakinggan natin mga kababayan. Sige pang banat. Isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, ay yung misis ko daw incorporator sa Lucky South, unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang Dawit House. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kaming masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya. Hindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang design si Harry Roque dahil pinagbibintangan na tayo sa maraming bagay. Yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po ha. Kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Lapit lang kay Presidente. Merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng Fake pulveron. nga yung pulveron video mo. Ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, yan na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa na maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso? Puro kasi nungalingan ang sasabihin ng mga kongresista. Ilang beses na po yan na Kaya nga po, Atty. Harry Roque, binibigyan ka ng pagkakataon na makapagsalita. Ang problema, nagtatago ka. Di ba? Iabogado ka at saka sabi mo, maisog. Maiisog kayo. Bakit ka tumatakbo? Nagtatago ka. Doon pa lang, baliktad lahat yung inyong mga actions sa inyong mga sinasabi. At saka yung pulburon na video ninyo, pina-examine na at napatunayan ng mga experts talagang peke yung pinakalat ninyo ni Marlica. At tama ka, ikaw yung pinagdududahan talaga na nagpakalat. Nung pumunta ka sa Amerika, binigay mo kay Marlica, ginamit mo si Marlica. Kasi si Marlica, galit na galit sa ating Pangulo kasi yung mga hinihingi siguro dahil sa kanyang pagtulong, hindi na pagbigyan. Iyan kasi, lahat pang personal ang inyong mga agenda, mga interes personal ninyo. O di nasangkot kayo sa kung ano-anong problema. Kaya tama yung sinabi ni Atty. Ace Barbers o ni Congressman Ace Barbers, itanong mo sa sarili mo. Kung bakit ka nasangkot sa mga problemang yan, yung lahat ng problema ninyo, pati ng inyong amo na si Digong, kayo man lang po yung may gawa, kahit si Inday. O bakit siya ngayon ganyan? Noong kayo ni Timpa, at hindi siya nagdadaldal at gumagawa ng kung ano-anong kabalbalan. Minutes lang yung approval ng kanyang budget. Kaya lang, yung budget niya, hindi man niya ginamit ng tama. O, ito ngayon, iniimbestigahan yung kanyang spending ng kanyang budget at tinapyasan ng sobra sa kalahati ng kanyang hinihingi yung kanyang budget sa Office of the Vice President. Kaninong kasalanan yan kung hindi sa kanya? Tama? Kayo ni Tim kayo. Pagkatapos gumawa kayo ng mga kabalbalan. Inaway-away ninyo yung administrasyon. Ang gusto ninyo, magsalita lang kayo na magsalita ng masasama laban sa ating Pangulo, wag lang kayong hahabulin. Ano kayo, siniswerte? Tama? Yung sinasabi ninyong Maisog Rally kahapon, wala man, hindi maramdaman ng mga tao. Yung mga taga-SMNI nga, hindi na sumama. Lalong numipis, mga kababayan. Sinong sasamang mga matitinong mamamayan sa ganyang uri ng grupo na ang mga binibitawang mga salita at yung issue hindi man po totoo, gawa-gawa man lang ninyo. Tama? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.